Ang naging reaksyon ni Congressman Rodante Marcoleta at ang depensa ng female blogger tungkol sa issue ng billboard. Gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid. Sapagkat kinahihiya daw nila ako dahil bakit daw ako nagpagawa ng ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Ginoong Kibuloy. Apollo Kibuloy. Opo. Sana, kinall out niya yung mga billboard na gumagawa na may kasamang muka ni Kibuloy. Imagine si Kibuloy nasasangkot sa napakadaming issue. 'Di ba? Ang linis ng pagkatao. Oh, Congressman, makinig ka. Ang linis ng pagkatao mo. Pero sana ikaw mismo, i-call out mo. Kasi si Kibuloy, pinapangalanan, meron siyang brand na kulto. Tapos human violators, sex traffickers, ang daming kinakaharap na kaso. Dahil nga may kalayaan tayo na magbigay ng sariling kuro-kuro at opinion, isang female blogger ay gumawa ng content tungkol sa billboard na kung saan ay kasama ni Congressman Rodante Marcoleta na kilala na member ng Iglesia ni Cristo at si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Subalit gumamit ng clickbait ang naturang blogger upang ito ay mapansin. Sa kanyang clickbait ay sinabi niyang INC pinapatanggal na si Marcoleta sa religion nila. Subalit ang naturang video sa kasalukuyan ay wala na sa kanyang YouTube channel. Dahil nga sa pag-upload ng naturang video, natural lamang na agad itong mapapansin at aani ng samut-saring komento. Sapagkat umabot na sa kaalaman ni Congressman Marcoleta ang naturang upload ng vlogger. Kaya sa programang Saganang Mamamayan sa Net25 ay kanyang ipinaliwanag ang tungkol sa bagay na ito. Maintindihan kung bakit merong isang vlogger na napanood ko. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid. Sapagkat kinahihiya daw nila ako dahil bakit daw ako nagpagawa ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Ginoong Kibuloy. Apollo Kibuloy. Opo. Bakit kaya hindi siya nag-research din na para sana nagtanong-tanong siya kung sino yung nagpagawa? Opo. Kung sino nakipag-usap? Para sana basta na lang siya magbablog at pagkatapos tatangkain niyang iligaw yung kaisipan ng marami. Alam mo, sa mga kapatid natin, wala akong duda. Hindi siya paniniwalaan eh. Malinaw po sa kaisipan natin yon. Kaya lang, siyempre yung hindi kapatid, na lalo na yung madaling mailigaw, baka ganun nga yung isipin nila. Kaya gusto ko sanang magpasinag tayo ng ilang mga nagpagawa na kasama ko rin kumakandidato dyan. Na talagang gusto nila kung makasali doon sa kanilang mga billboard. Ito masasabi ko, yung pagkakagawa ng billboard ni Ginoong Kibuloy, hindi man lang ako kinausap eh. Ako rin nabigla eh. Ito tapatan tayo, kailangan marinig ng lahat. Sana man lang kung may nag-text sa akin na gagawa po kami ng ganito. Ano po bang masasabi nyo? Baka sakaling siguro baka ihanap ko pa ng ng pagpapahintulot halimbawa. Pero dahil sa nakita ko, nabigla na lang ako pagkalaki-laking billboard. Subalit may naging paliwanag din ang naturang female blogger at sinagot nito ang mga naging pahayag ni Congressman Marcoleta na naka-upload sa kanyang YouTube channel. At para sa patas na pamamahayag, pakinggan natin ang kanyang naging paliwanag. Video ko, INC, pinapatanggal na nga ba si Marcoleta? Question mark. Nagbase lang naman ako sa isang komento. At tama din naman yung sinabi ko, mga minamahal. Hindi naman dapat, kung tatakbo si Marcoleta, sana kinall out niya yung mga billboard na gumagawa na may kasamang muka ni Kibuloy. Imagine si Kibuloy nasasangkot sa napakadaming issue. 'Di ba? Ang linis ng pagkatao. Congressman, makinig ka. Ang linis ng pagkatao mo. Tapos yung mga gumagawa ng billboard na yan, okay lang, sige, kasi sabi mo hindi naman daw yan galing sa'yo. Kasi kaya mo sinagot yung video ko, kasi inaakala mo na ang akala ko galing sa'yo yan. Okay, sige. Ipunto natin yan. Sabihin na lang natin na hindi galing yan sa'yo. Sabihin na lang natin galing yan sa mga supporters mo na gusto yung paninindigan ninyo, gusto yung paniniwala mo, pero sana ikaw mismo, i-call out mo.
Kasi si Kibuloy, pinapangalanan, meron siyang brand na kulto. Tapos human violators, sex traffickers, ang daming kinakaharap na kaso. Tapos ikaw, ang linis mo. Ang linis din ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Nadadamay yung simbahan at ikaw mismo sa kababuyan at kabahuan, di ba? Nakasama mo sa tarpaulin or sa billboard na yan, si Kibuloy. Nadadamay kayo. Yun lang yung punto ko. Kasi imagine ha, ang tahimik ng INC mga minamahala. Yung paniniwala nila, nire-respeto natin. Pero nang dahil sa kasama mo si Kibuloy, ang dami mga tao na, ay hindi, kulto yung yung Iglesia ni Cristo. May mga ganun komento akong nakikita. Which is parang sa akin, nasasaktan ako. Kahit hindi man ako, Iglesia ni Cristo, nasasaktan ako. Kasi hindi naman ganun yung INC, di ba? Tapos pinapangalanan na kulto, gawa nga ng may kasama kayong kulto, di umano. Yun lang yung punto ko. May mali ba doon na i-call out yung billboard na kasama mo si Kibuloy? Hindi ako magsusorry dahil sa parang sinasabi nyo na mali ako, may pa-clickbait ako. Hindi ako magsusorry dahil in the first place, may question mark yun doon. Magsusorry ako dahil mali yung pagkakaintindi ninyo. Sa mundo ng social media, ay mayroon tayong pagkakataon upang ipabatid sa publiko ang ating opinion at saloobin sa pamamagitan nito ng isang video o kaya isinulat na komento. Nagagawa natin ito, sikat man tayo o hindi, sapagkat napaka-accessible na sa panahon ngayon ang pagkakaroon ng sariling channel upang ito ay gawin. Iyon nga lang, nagkakaroon tayo ng iba't ibang interpretasyon sa isang issue. At tungkol sa naging reaksyon ni Congressman Marcoleta at sa naging pahayag ng female vlogger, ay nasa atin na kung paano natin ito uunawain at tatanggapin ang paliwanag ng magkabilang panig. Wala tayong dapat panigan, kundi ang nais natin ay may parating ang kani-kanilang saloobin at mga paliwanag. Buhay mo, buhay nyo. Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga